Halina't alamin natin ang kwento sa likod ng sikat na prutas, ang durian. So, saan nga ba talaga nanggaling ang pangalan nito? Ang sagot, nasa isang alamat. Ang kwento natin ay nagsisimula sa isang maliit na baryo sa Mindanao sa paanan ng isang bundok. Dito raw nakatira ang isang matandang babae. Ang tawag sa kanya, Tandang During. Namumuhay siyang mag-isa, malayo sa mga tao, at kilala bilang isang masungit. Ang sabi-sabi pa, isa raw siyang mangkukulam, panakot sa mga makulit na bata. Pero, iba pala talaga ang totoong kwento niya. Hindi ito tungkol sa mahika. Ang totoo, isa siyang byuda. Nagluluksa sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Dahil tinatanggihan niya ang lahat ng tulong, lumayo na rin ang mga tao sa kanya. Maraming taon ang lumipas, hanggang isang gabi, may biglang nagbago sa paligid. Isang di pangkaraniwang amoy ang bumalot sa buong baryo na tila galing sa bundok. Araw-araw, palakas ng palakas ang mahiwagang amoy na yon. Ano kaya to? Sa sobrang pagtataka, nagpasya ang mga taga-baryo na hanapin kung saan ito nanggagaling. At ang amoy? Dinala sila nito diretso sa bakuran ng kubo ni Tandang During. Pero pagdating nila roon, wala na si Tandang During. Naglaho na lang siyang parang bula. Ang nakita nila ay isang puno na may kakaibang bunga. Dito pala galing ang amoy. Kahit na may amoy, may isang naglakas loob na kumuha ng bunga para tikman ito. At dito sila nagulat. Sobrang tapang ng amoy pero ang lasa? Kakaiba at napakasarap. Wala raw katulad sa lahat ng prutas na natikman na nila. Kaya naman, namitas sila ng marami para iuwi at ipatikim sa anilang mga pamilya. Habang pauwi, nakasalubong sila ng isang manlalakbay na nagtanong tungkol sa prutas. Ang sagot nila, ito ba bunga ng tanim ni Tandang During yan? Pero hindi narinig ng maayos ng dayo. Ang pumasok lang sa isip niya ay ang mga salitang during yan. Kalaunan, naging isa na lang itong salita, durian. At ganoon nga, ang dating iniiwasan ay nag-iwan ng isang pamana na hanggang ngayon tinatangkilik.